Hello po. Magandang araw. Gusto niyo po bang matutong gumawa ng caramel bar? Ito po, panoorin niyo po. Napakasimple lang po ang kanyang ingredients, madali ring lutuin, at masarap po. Hindi na natin kailangang bumili pa sa bakery para po sa ating pangmerienda, pangpamilya. Ito po ang aking mga ingredients. So, ito po ang lahat ng aking ingredients. Madali lang po siyang hanapin. At nailagay ko na rin po dyan yung amount at saka lahat ng gamit ng ingredients. And may nakalimutan lang po ako. Ito yung cashew nuts po. Pero sa bandang huli po ng video, nandun po ang lahat. Nandun po yung cashew nuts. So, yun lang naman po ang nakalimutan ko. At ilalagay ko rin pa rin po sa description box ang lahat ng ingredients nito. So, kung hindi nyo po makuha, lahat ng list ay nasa description box po. So, eto na po. Let's proceed po sa pagmix. Yung butter po, hindi ko lang nailabas, kaya hindi po siya soft, pero okay lang naman po kasi gagamitan po siya natin ng hand mixer para po madali siyang lumambot or maano. And then, sunod-sunod lang po ito, unahin po natin yung sugar or pwede pong pagsabay-sabayin na lahat. But ako po, ito ang inuna ko and then isusunod ko po yung salt and baking powder. So, as I said, nandun na po lahat sa nakalista ko ilan. And then, imi-mix-mix lang po natin siya. Pagka-mix po niyan, isusunod po natin yung eggs. 6 po yan. And then, yung 2 whole eggs. Separate po. Para makita nyo po. Pero pwede naman paghalu-haluin. Sineparate ko lang po para makita na 2 whole eggs yan. And then, 6 egg yolks. And then, next po is yung condensed milk. Yan po, simutin lang na po natin ng konti. Then mix po ulit yan. At eto na nga po, ang pagka-mix-mix natin. Ang nakalimutan ko pong cashew nuts. So ilalagay lang po natin siya plain flour para po hindi siya bumaba. Babagsak po kasi mabigat pag hinalo natin siya. So kailangan i-mix muna sa flour. So yan. Ayan, puro lang po yan halo-halo. Wala naman pong iba. Hanggang po sa maging siya, ang smooth. Yan. Hindi po ako magaling mag voice over or magsalita kung paano po mag-teach ng paggawa ko nito. But then po siguro naman na nasusundan niyo po sa ginagawa ko sa video. Pasensya na po. So ito na nga po, puro lang siya mix hanggang sa maging smooth po. Ayan, ready na po siya, smooth na. So, gagamit lang po ako ng brownies tray. Pinag-grease ko lang po siya, nilagyan ko siya ng baking paper, then i-divide by 2. So, oven po natin siya for 30 minutes for 180 degrees Celsius. So, ayan. Tapos, ito naman po, yung natirang cashew nuts, i-sprinkle ko lang po siya sa taas, parang pinaka-topping spoon niya. So, i-divide nyo pa rin po siya. So, pwede po kayong gumamit ng kahit anong nuts. Depende po sa inyo kung anong gusto nyo. Any nuts po. So, heto na po. After 30 minutes, ayan, medyo na-overcook ko pa nga yata ito eh. Siguro po mga 28 minutes lang po siya. So, ayan. So, pinipare ko lang po. And then, dahil na-divide na po siya, ayan, ganda po niya at masarap talaga po kung matitikman nyo lang or gawin nyo po para makita nyo kung gaano siya kasarap. Malambot po siya, ang lambot sa loob, medyo crispy sa ibabaw. Ayan. Pwede nyo rin po itong gawing negosyo, ibenta nyo, nasa sa inyo po. Ako po, ganito lang, kasi pang merienda lang naman. Pero sasampulan ko lang po kayo kung paano ang pag-divide nito para equal siya. Ayan. And then, dahil nga po masarap, ipamimigay ko din ito sa aking mga friendship para lang naman matikman nila. So, and then magbabalot din po ako para lang po makita ninyo kung paano po ang packaging ninyo. O depende po sa inyo, pwedeng ilagay sa tray or pwedeng ganito po. Ayan, hindi nga ako marunong magbalot pero ganyan lang po, I'm sure. Ayan, individual wrap lang po. Ayan, and then lalagyan lang po natin siya ng tape. Or kung meron po kayong parang yung pong tape na may thank you, ganon. Ayan, hindi po ba? Ayan. Okay. At least po,
may idea po tayo kung paano pwede tayo magpagkakitaan natin kahit konti lang, di po ba? And pwede na pong pang-merienda din. Yan. Thank you po sa panunood. Sana po mag-subscribe po kayo. Salamat!